Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Nakapag-lunch na po ba? Sinadya ko pong ganitong oras mag-live ngayon. Because, pinanood ko po yung naging panawagan ng mga kapulis, ng grupo po ng KOGC kagabi. Pinanood ko ng mabuti, ang daming punto. Ang daming punto doon na puro kasinungalingan. Yes. Puro kasinungalingan, pero po bago po sa lahat, magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating pong topic, ito po ang ating topic ngayon, panawagan ng mga taga-sunod. Taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy, people power daw, laban sa Marcos administration. Nagkamali lang po tayo ng spelling, pero i-correct po natin yan. Yun ang panawagan nila, pag people power para pabagsakin ang liderato ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Yan po ang kanilang panawagan, mga kababayan. Okay, simulan na natin ang ating live. Ngayon mga kababayan, may panawagan nga kagabi ang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy na lusubin ang Malacanang, magbigil sila sa mismong gate ng Malacanang para daw pabagsakin na at ipasok na ang ating Vice President na si Sara Duterte, na yun naman daw talaga ang karapat-dapat na maupo, hindi si Pangulong Marcos. Bago po tayo magtuloy-tuloy po dyan, panoodin po natin yung mga binitawan nilang salita sa kanilang ginanap na press conference kuno. Okay? Panoodin po natin. Sana po, mamaya po, hihingiin ko po ang inyong mga opinyon. Ano po ba ang inyong saloobin sa panawagan nila na mag-people power? At sana po ngayon palabang sinasabi ko na po kung gusto nyo pong sumali mamaya, paki-open lang po ang camera. Buksan nyo po ang camera nang magka-alaman tayo na hindi kayo mga troll. Para alam natin mga kababayan, kasi meron kasing mga pumupunta sa live ko, ulul na, mga troll pa na hindi nagpapakita ng mga mukha. Panoodin nyo muna po ito, pakinggan nyo muna po ito bago tayo magsimula at bigyan natin ng reaksyon itong panawagan ng mga ungas. Bukas agad magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. At kung tanongin nyo kami sinong gusto namin, walang patumpik-tumpik, by operations of law under the Constitution and by doctrine of historical account of experience sa pamumuno, Sara Duterte is qualified to take over as president. That is not illegal. May abogado kaming kasama dito. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaluslos Abalos, DILG pa naman na sekretary. Ang immoral na pangulong ito, hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, partikular sa Davao. Ginawa niyang laboratorio ng Marshallonia ang Davao para lumpuin at paralisahin hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng Vice Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaluslos Abalos, DILG pa naman na sekretary.
na sermonan ng kapwa-abogado niya sa harap ng Senado, magpapalusot pa at pananindigan pa niya ang kanyang illegal at wala sa batas na mga konsepto na Alam niyo, natatawa ako sa mga sinasabi nila. Natatawa ako at naaawa sa pagiging mga mangmang na tanga. Oo. Mamaya na po kayo umakyat ha. Magkasabi naman po ako ng signal. Sa mga gusto pong umakyat mamaya, ayan po ang hagdan. Pero mamaya na po kayo umakyat. Bigyan niyo muna ako ng time na mag-komentaryo at mag-explain kung bakit yung nasabing mga tanga ang mga ito. Unang-una, mga kababayan, sinasabi nila, hinaharas daw si Pastor Apollo Kibuloy. Naniniwala pa kayong pangharas ang ginagawa ng gobyernong ito? Sa akin, personal opinion, hindi. Hindi hinaharas si Kibuloy. Bagkos binibigyan siya ng paraan para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Yes, totoo naman eh. Inosente pa rin si Kibuloy kasi hindi pa siya nahatulan. Totoo yan. Inosente pa rin. Hanggat walang hatol ang korte sa taong inaakusahan, maituturi po natin yan na inosente pa rin. Innocent! Innocent. Pero, para umusad ng usapin kasong yan, dapat yung taong idinimanda, taong akusado, dapat humaharap sa korte. Dapat humaharap. Di po ba? Kasi kung ikaw ipatuloy kang magtatago, patuloy kang hindi haharap sa mga kaso mong isinampal laban sa'yo, ang dating po niyan, isa kang guilty. Isa kang guilty. Ma'am, mamaya na po, ma'am. Ma'am Paulo, mamaya na po, ma'am. Baba ko muna po kayo. Mamaya na lang po. Mamaya na lang po. Hanggat maaari, dapat humaharap. Unang-una, gusto ni Kibuloy ng justice sa buhay niya. Gusto niyang magsalita na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya. Papakano naman yung mga biniktima niya, di umano, na naghihintay din ng hustisya. Di ba? At yung kasong pong yan, hindi po panahon ni Pangulong Marcos. Panahon pa po yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kaibigan niya. Ang mga akusasyon na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kung noong panahon ni Duterte, inayos niya, humarap siya sa korte, inayos niya yung mga dapat ayusin niyang kasong yan, sa tingin ba niya, abutin ito at nakakalkal ito? Hindi. Ngayon, ang nakapwesto ngayon sa gobyerno ay parehas ang laban ng ginagawa. Diba? Yung ginagawa ninyong panawagan na lusubin ng Malacanang, atakihin ng Malacanang, pabagsakin ang Pangulong Marcos. Meron niya isang kupal na vlogger eh. Nag-live kanina. Anong title ni Banat Bay kanina sa live niya? Marsyalo na daw sa Davao. Dama na daw ang marsyalo. Alam mo, mawalang galang Byron ha. Pinangangalandakan mo, edukadong tao ka. Pinangangalandakan mo, nakapag-aral ka sa UP. Sa sinasabi mong marsyalo sa Davao ngayon, at kasampo ng mga kasamahan mo na pangaharas sa inyo ng gobyerno ni Pangulong Marcos, hindi ko nakikita na hinaharas kayo. At hindi totoo yung sinasabi niyong marsyalo sa Davao. Unang-una, kung marsyalo sa Davao, hindi kayo makakapagsalita nung kung ano-anong paninira sa administrasyon na to. Yan ang pagkakaalam ko, ang marsyalo. Bawal magsalita laban sa gobyerno, bawal tumutol sa gustong mangyari ng gobyerno. Ito nga ulandakan na kayo nagsasalita na kung ano-anong paninira, kung ano-anong pag-atake. Simple lang, sinasabi ninyo, berdugo si General Nicanor Torre. Paano naging berdugo? Sinasabi ninyo, walang respeto si General Torre. Mas walang respeto si Torre kung ang trabaho niya ay hindi niya ginagampanan. Kung si General Torre inassign dyan at natulog-tulog sa kanyang opisina, hindi siya nagtatrabaho, yun
ang walang kwentang opisyal. Pero ginutupad lamang ng isang general ang kanyang trabaho. Tinutupad niya ang kanyang tungkulin at mandato niya na arestuhin, iserve ang warrant of arrest. Ang problema kasi sa inyong mga puki ng ina ninyo, masyado kayong mga ano tawag nito, panatiko. Hindi ba kayo mga ulol? Simple lang ang gustong mangyari. Palutangin ninyo si Kibuloy, iharap ninyo sa korte, tapos ang usapan, walang pulis na pupunta-punta dyan, walang intelligence na lulusog sa inyo. Kayo kasi, nagpapaawa effect kayo. Ha? Nagpapaawa effect kayo sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo, sinasabi niyo 8 million ang member ninyo? Ha? Bakit hindi niyo papuntahin sa Malacanang ngayon? Kung talagang may persa kayo, bakit kailangan nyo pang magbanta-banta dyan sa mga broadcast ninyo? Ha? Napakaswerte nyo pa. Ha? Naalala ko nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ha? At nung panahon ni dating Justice Secretary Raul Gonzales, ha? Nung panahon ni dating Secretary Raul Gonzales na namayapa na, mabuti din kaibigan nyo si Secretary Raul Gonzales nung siya ang kalihim ng Department of Justice. Lahat na nagsalita laban sa gobyerno ni dating Pangulong Arroyo, yung mga taong naghahakot ng mga rally laban sa pamahalaan na gustong pabagsakin, anong ginagawa ni dating Secretary Raul Gonzales? Kaso ang inaabot lahat. Anong kaso? Rebellion. Swerte nyo nga, hindi kayo pinapailan ng rebellion ngayon eh. Hindi kayo ginagamitan ng dahas. Masyado kayong abusado. Ha? Masyado kayong mga balasubas, mga puki ng ina ninyo. Tapos may gana pa kayong magsalita. Gagamitin nyo ang word of God. Ha? Gagamitin ninyo ang mga salita ng Diyos. Ha? Alam nyo ba yung sinasabi ninyo? Ha? Kayo mapapayapa dyan maninirahan? Ha? Ang lino sa isang talata, hindi ko lang alam mga kapatid eh, kung anong verse itong nabasa ko eh. Nabasa ko at napakinggan ko na rin to eh. Itong words at madalas sinasabi ko. Walang pamahalaan o gobyerno na nagmumula sa akin. Hindi po sa akin ha, sa Diyos o sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit hindi nyo basahin? Ha? Bakit hindi i-explain? Ginagamit ninyo ang mga kabataan sa eskwelahan nyong yan. Ginagamit nyong shield yung mga miyembro ninyong mga mangmang. Tapos sasabihin ninyo, pinaharas kayo ng Marcos administration, pinatutupad lamang ng pamahalaan ang tong trabaho nila, ang kanilang mandato na arestuhin ang isang pugante na may kasong pangahalay. Ha? Ang masama rito, ang masama dito, na may order ang korte, ang kapulisan ay patulog-tulog at hindi nagtatrabaho, yun ang masama. Ginagampanan ng ating kapulisan yung kanilang trabaho. Kaya huwag kayong magpapiling, huwag kayong magpakapiling inosente, mga putang ina ninyo. Ha? Kasi hindi nyo kasi madiktahan ang kasalukuyang gobyerno. Pabebe kasi kayo. Ha? Pabebe kayo. Sasabihin nyo, hindi kayo galit sa kapulisan. Hindi kayo galit sa PNP. Nire-respeto nyo ang PNP. Pero binababoy ninyo yung kapulisan. Ha? Ginagamit ninyo. Kaya nga kayo natanggalan eh. Ng license eh. Nagtataka ko bakit nag-ooperate pang SMNI. Dapat pinapasara na yan eh. Di ba? Makakapag-grade pa kayo. Di ba? SMNI paggamit ninyo. Samantalang nung panahon ni Duterte, talagang totally hindi nakapaggamit ng ABS-CBN. Kung hindi nakipag-partner pa sa ibang mga station para lang maka-ere sila. Tapos kayo nagdaganyan? Simple lang mga kaibigan. Ha? Huwag gamitin ang pagiging panatiko. Magpakatao kayo. Ha? Gusto ninyo ng hustisya. Gusto rin ng hustisya nung mga nabiktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang gusto. Ha?
Ha? Tapos galit na galit kayo. Ha? Eh di ba, sa akin, tinatrabaho nyo rin ako eh. Ha? Tinatrabaho nyo ako sa CBL eh. Di ba? Galit na galit kayo sa akin, gagalaiti kayo sa akin eh. Di ba? Hindi ako nagtatago. Umiikot lang ako sa Metro Manila, nandito lang ako sa Metro Manila, nanggagalaiti kayo sa akin eh. Di ba? Siguro kung nagkataon naging anti-Marcos ako ngayon, siguro tuwang-tuwang mga kupal na to, itong mga SMNI na to, siguro tuwang-tuwa ang mga gagong ito. Di ba? Tuwang-tuwa siguro kayo. Eh nagkataon na, mas may utak ako sa inyo eh. Hindi naman sa pagmamayabang ha. Hindi ko sa inaangat ang sarili ko ha, mga kaibigan ha. Mas may utak ako. Ha? Nagagamit ko pa ang utak ko kaysa utak ninyong, ewan ko kung anong utak kayo. Ha? Malinaw na may kaso si Kibuloy. Pangahalay. Ha? Human trafficking. Ha? Anong kaso? Pangahalay na kumantot. Pinantot ang mga miyembro. Di ba? Pinantot ni Kibuloy. Ngayon, kung totoo yun o hindi, ipaliwanag niya sa korte. Hindi sa social media na nagtatakawa, ipik kayo mga puki ng ina ninyo. Ha? Tapos sasabihin ninyo, inaapi kayo ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi kayo inaapi. Kayo ang gumagawa ng kwento. Kayo ang gumagawa ng eksena. Ha? Yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo. O yung isang helicopter, na kanino ngayon? Di ba nasa isang politiko? O, wala akong sinasabi kung kanino helicopter ha. Di ba binili yan ng isang politiko na nakakulong din dati? O, huli pula ba yun, yung helicopter na yun? O, ay bahala na. O, may nagkwento sa akin eh. Taon ng isang politiko. Dating politiko. O, nakabili ata ng helicopter na may kamag-anak to na dating undersecretary. Oh, hindi ko na i-mention kung saan na ahensya ng gobyerno yung undersecretary, kung babae ba yun o lalaki. Oh, di ba? Nabili yung helicopter. Oh, alam nyo guys, huwag tayo tapos hindi nyo nakukuha ang gusto ninyong mangyari, hindi nyo makuha at hindi nyo mapasunod ang gobyerno ni Pangulong Marcos para kayong bata. Ha? Tapos yung mga kabataan na ng miyembro ninyo, binubulag ninyo. Sinisira ninyo ang kaisipan ng kabataan. Ha? Ako'y nananawagan sa gobyerno natin. Sana tanggalan ng lisensya ang KOGC. Bawiin ang permit to operate niyan. Yan ang tinatayo ng mga eskwelahan na yan. Tanggalan nila ng lisensya yan. Kasi yung mga kabataan dyan, nagagamit nila. Ha? Nagagamit nila para bulagin. Ha? Para bulagin. Si Kibuloy hindi po api. Hindi siya api. May kakayahan si Kibuloy. Kahit 1,000 abogado, kaya niyang mag-hire. Di ba? Kaya niyang kumuha ng mga abogadong dikang pamilya para idepensa siya. Di ba? Kaya ni Kibuloy. Kasi, kung alam ni Kibuloy sa sarili niya na wala siyang itinatago at hindi totoo yung mga ipinel sa kanyang kaso, haharapin niya yan. Dahil siguro alam ni Kibuloy, alam ni Pastor na totoo yung mga paratang sa kanya ng pangahalay, pagmumulistya. Kaya, ayun, ayaw magpakulong, nagtatago. Kung saan kampo. O, ito na ha, kampo. O, kam. O. Diba? Kaya, sa sarili niya eh. Nag-guilty siya. Ito na lang mga kaibigan. Yung apo mismo to ni Kibuloy, nagsalita kung anong pangahalay na ginawa sa kanya. Diba? Kung anong pangahalay, tapos sasabihin ninyo, ayaw nyo sa Pangulo? Natural talaga ayaw nyo kasi nga hindi nyo mauto eh. Hindi nyo madiktahan. Iba ngayon ng administrasyon, hindi na kay Duterte. Tapos sasabihin nyo, may kasama kayong abogado.
Sabi nung isang kalbo, may kasamang abogado na iuupo. Ipipesto na si Sara. Ako, dapat magsalita si Sara ngayon dito sa nangyayaring ito. Ako kung magsalita si Sara dyan, expected na yan. Expected na pabor sa KOGC laban sa gobyerno sasabihin yan. Tapos sasabihin pa ninyo, mas pinapaboran ng Marcos administration ang Amerika kaysa sa mga Pilipino. Hindi pa kayo nahiya kasi sinasabi nyo yan? Yung mga sinasabi ninyo bumabaliktad sa inyo Di ba? Di ba na bulgar? Sa Kongreso, sinabi ni Congressman Chubit Yungko na ang SMNI di umano ay pag-aari ng China. Hindi na makikibuloy. Oh. Si Chubit Yungko ang nagsabi niya sa Congress. Oh. Sino ngayon ang pro-China? Kayo. Di ba? Kahit naman ang Pangulo. Ano di piling ko China o Amerika? Natural Amerika. Powerful ang Amerika Isa sa China. Tapos kung makakuda kayo, akala nyo, Diyos ko po, dapat kasuhan kayo ng rebellion. Kasuhan kayo. Kasuhan. At sana ang gawin sana ng gobyerno, lahat ng property ni Kibuloy, i-hold ng gobyerno. I-press lahat. Property, KOGC, pati yung SMNI, pati yung mga lupa dyan, i-hold ng gobyerno, i-take over ng gobyerno. Sana yan ang gawin sana ng Marcos administration. Baka mamaya, hindi natin nalalaman, unti-unti na palang ibinebenta. Unti-unti na palang para makagawa ng pera. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, inaapi kayo? Inaapi kayo? Hindi pa kayo nahiya sa mga pinagkasabi ninyo na inaapi kayo? People power! People power! Mga hindot! Mga puki ng ina ninyo, sawa na ang taong bayan sa people power. Sawa na ang mamamayan sa mga ganyan strategy ninyo. Yung people power, yung confidential pang nga ni Sara ninyo, mapaliwanag ng maayos Tapos iuupo ninyo? Bakit? Bakit gusto nyo mag-people power? Kita nyo yung ginawa ni Harry Roque kagabi? Nung pagkalabas na nanawagan ng people power ng EDSA, sa EDSA, nagtagumpay? Kasi alam ng bawat tao na mga bugok kayo. Alam ng tao kung ano ang tunay na kaso ni Kibuloy. Alam ng taong bayan. Kaya yung sinasabi ninyong people power, panawagan na pabagsakin si Marcos, kalimutan nyo na. Kayong mga membro ng simbahan na yan, magpapagamit ba kayo? Magpapagamit ba kayo? Sa isang grupo na may kaso ng human trafficking, na may kasong pangahalay, magpapagamit ba kayo dyan? Kayo ba'y maka-Diyos ba talaga? Alam nyo ba ang aral? Di ba sinabi nga ni Kristo, mag-ingat kayo sa mga taong nag-aanyo na mga makamong tupa. Dahil ang karamihan dyan, yan ay mga uso. Mga demonyo. Di ba? Di ba? Pero ibang member mo, mamanyakin mo. Kung walang ganyan eksena, dapat di walang sanang kumplenan. Kasi ang problema kasi kay Kibuloy, naging kampante. Naging kampante siya. Naging kampante siya, totoo lang. Naging kampante kayo. Na akala ninyo, porque nag-Marcos kayo ng eleksyon, akala ninyo, mahahawakan ninyo sa leeg, akala siguro ninyo, madidiktahan nyo ang Pangulong Marcos. Nagkamali kayo. Hindi nyo madiktahan ang Marcos administration. Di ba? Tama ka po, Ma'am Aida Borja. Nasisilaw sila sa pera ni Kibuloy at Digong. Di ba? Yan lang Di ba? Ito na lang yung mga vlogger na itong halimbawa na sumusuporta kay Kibuloy. Ang hindi na nila mag-komentaryo.
Ang gagaling nilang magsalita. Pero ang kaso, rape. Rape ang kaso. Hindi nila hindi nila sana sa mga miyembro ni Kibuloy, huwag sanang dumating ang panahon na ma-rape ang mga anak ninyo na isa sa mga pastor dyan. Huwag sanang dumating ang panahon na magahasa ang mga kabataan dyan na nakakaawa bago kayo magising. Ha? Maawa kayo hindi kay Kibuloy. Maawa kayo doon sa mga biktima ni Kibuloy na simple lang ang gustong mangyari ng mga biktima. Hustisya, katarungan na patuloy nilang hindi nakukuha. Na samantalang yung ipinaglalaban ng simbahan na yan, ng mga miyembro na yan, nagpapakasarap, nagtatago, dala-dala ang pera ng mga miyembro. Di ba? Yan ang totoo. Kaya huwag tayo mag-ungguyan, mga puki ng ina ninyo. Gamitin nyo po ang mga utak ninyo. Ha? May kausap nga akong ibang mga media, kagaya kahapon, may kakwentuhan ako ng mga reporter. Kausap daw nila minsan ang KOGC. Talagang nakikipagdildilan daw ngayon ang mga taga-SMNI sa mga kapwa nila reporter. Pag ikaw ay nagsalita labang kay Kibuloy, reporter ka ha? Nagsalita ka labang kay Kibuloy, i-discussion ka ng mga reporter niyan. Yan mismo ang kwento sa akin. At ang nagkikwento, hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlong reporter. Magkakaibang lugar yon. Na, may mga reporter ng kinikwento sa akin. Ha? Kinikwento sa akin yan. Oy, Kupal! Kamusta ka na? Ha? Kupal! Magpakamatay ka na muna. Ha? Magjakol ka lang. Pukin ang ina mo. Hanggang kalbo ka lang. Okay. Mga kababayan, sa mga gusto pong umakyat sa ating live, pwede na po. Yung ating hagdanan, nandyan po ang ating link. Yung link po dyan, pakiclick na lamang po. Basta kang pakiusap ko po, pakibukas lang po ang inyong camera para alam po natin kung sino po yung mga sumasali sa ating live. Ang topic po natin, nandyan po sa screen. Panawagan ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy na People Power para daw pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sang-ayon po ba kayo sa panawagan ng KOGC ng People Power? Kung ano po ang inyong reaksyon, pwede nyo pong ipasok po sa ating live yan. So, ano ang ating opinion dyan? Naku, inciting to sedition yan, yung mga panawagan na yan, ng mga taga-KOJC. Diba, naturingan silang mga abogado, pero ang kagustuhan nila ay kaguluhan at pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos, which is, hindi po yan magkakatotoo at hindi po yan mangyayari. Malabo po yan, hindi po yan magkakatotoo. Dahil unang-una po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay mahal ng taong bayan. Nakikita ng mga Pilipino ang kanyang ginagawang pagtatrabaho at pagpupursige para po maayos ang ating bansa. Kayo lang naman na mga kulto ni Kibulok ang nananawagan ng pagbaba ni PBBM, hindi po ang taong bayan at sinasabi ninyo. Wala pong sumama sa inyong people power, walang nagmarcha. Mas pipiliin pa ng mga Pilipino ngayon na manood ng Netflix, maglaro ng Mobile Legend, kesa po sumama sa inyo na ang tanging lamang ninyong nais ay kaguluhan. Kampante na mga Pilipino ngayon na maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Makakatulog sila ng mahimbing na hindi sila natatakot na wala silang maaasahang proteksyon mula sa gobyerno ni Digong, na anytime pwede silang madamay sa tukhang at para makakota ang mga kapulisan noon. Ngayon po, tahimik buhay ng mga Pilipino, guguluhin ninyo mga kulto. Kaya hindi nyo ba napansin si Harry Roque nagmukhang tanga doon sa People Power niya mag-isa sa EDSA People Power Monument? Dun nga lang sa People Power Monument hindi kayo makapasok
Di ba hanggang footbridge lang kayo? Tapos gusto nyo pa ng people power? Mangangalampag kayo ng gate ng Malacanang. Ano akala nyo sa Malacanang? Gate yan ng KOJC? Magmumukha lang kayo mga tanga dyan at mga bobo. Yan ang hindi ninyo nakikita. Malaki ang kaibahan ng Malacanang sa KOJC. Ngayon, naglabas ng pahayag etong pinagkakapitagan nilang Vice Presidente. Ayan, naglabas ng pahayag. Ito, pahayag ng Vice Presidente. Basahin natin ang wala na namang kabuhay-buhay na pahayag na to. Okay, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naayon sa batas. Naayon naman sa batas yun, ba't mo tinututulan? Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Alam nyo, kung hindi nagpapapansin ang kulto ni Kibuloc, hindi sila gumagawa ng obstruction of justice at hindi nila sinasaktan, minumura ang mga kapulisan, hindi sana sila madadamay sa kaguluhan na ito. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound. Hanggang vehemently condemn ka lang naman. Wala ka namang magagawa, di ba? Hindi mo mapipigilan ng batas. Vice Presidente ka pero hindi mo mapipigilan ng batas. Okay, heto pa. Earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. Di ba nga kapag nga merong nire-raid, dapat pinapalabas lahat ng tao. Dapat lahat ng mga tao doon mag-obserba at manahimik. Hindi yung pati sila eepal. Ayan tuloy, di ba? Na tuloy sila. Na damay tuloy sila. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institutions sworn to protect and serve us. So kasalanan pa ng mga pulis. Naghahain lang sila ng warrant of arrest para sa isang pugante na pastor na manyakol. Yan, BP Sara, hindi ka ba kinikilabutan? Babae ka, pinagtatanggol mo, manyakis. Masyado naman. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino. Si Kibuloc nga, di ba, ginamitan niya ng mahikang itim, si alias Amanda, para mapapayag ito na mangkiskis ng hotdog. BP Sara, babae ka. Alam mo kung ano ang karapatan ng mga kababaihan. Dapat ipagtanggol mo ang mga kababaihan na nilapastangan ni Kibuloc. Hindi yung ang pinagtatanggol mo ay ang mga manyakol, ang mga manyakis. Kaya mataas ang bilang ng rape dyan sa Davao City. Tagapagtanggol yata ng manyakis kasi itong mga tao dito na tauhan ng gobyerno Ayun ako. Upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalaang Duterte supporter. Hindi po. Panahon pa ni Duterte may kaso na yan. Panahon pa ni Duterte meron ng warrant of arrest yan ng FBI. Pinaghahanap na yan. Wanted na yan. Pinapatupad lang ang batas ngayon na dapat noon pa pinatupad ni Duterte. Yung mga kaso ni Kibuloc pinabasura. Mga kaso ni Kibuloc hindi nag-pursue. Bakit? Tauhan ni Duterte. Spiritual advisor ni Digong. May probable cause yung mga kaso. Bakit po nabasura? Diba? Dapat noon pa pinatupad ni Digong ang batas. Pero bakit hindi niya ito ginawa? Ay nako, hindi dahil sa Duterte supporter siya. Wanted siya, manyakis siya. Meron siyang nilabag na batas. Ang hina ng kukote nito. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa pagikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 naway mapatawad niyo ako.
Matagal ka na nilang pinatawad. Kasi talaga namang iboboto nila si PBBM kasi nga ang gusto nila ay maging protektor ni Kibulok ang magiging presidente. Kaya lang it goes the other way around. 'Di ba? Hindi po naging protektor ni Kibulok si PBBM. Naging protektor si PBBM ng mga inaapi. Naging protektor si PBBM ng mga tao na biktima ng inhustisya. Yan ang dapat na maging presidente. Hindi porke tumulong, binoto, sinuportahan noong nakaraang eleksyon, ay tatanaw ng utang na loob at hindi po ipapahuli ang isang manyakol. Mapamahirap ka man o mayaman ka man na manyakol, dapat kang magbayad sa batas. Yan ang dapat na ipatupad. Yan dapat ang ituro mo, BP Sara. Huwag mong protektahan ang isang kaibigan. Ayon nga sa iyong libro, isang kaibigan. Kaibigan na kahit na masama na ang ginagawa, poprotektahan mo pa rin. Tama yung title ng ng libro mo, Isang Kaibigan. Isang kaibigan na kahit na nang mamanyak na, kahit na nang mamanyakol na, nang kikiskis na ng hotdog, poprotektahan pa rin. Ganyan kayo tumanaw ng pagkakaibigan. Kahit mali na, tinatama ninyo. Di mo ba napansin, BP Sara, walang sumusuporta? Walang nagmamarchang mga Pilipino papuntang EDSA, papuntang Malacanang para suportahan ang iyong pag-upo bilang presidente? Hindi ka ba nagtataka dyan? Yung pagiging designated survivor mo hindi nagkakatotoo? Hindi ka ba nagtataka niyan? Kasi ayaw din ng mga Pilipino sa'yo kasi nakikita na nila kung anong klase kang magiging pinuno. Masahol ka pa sa ama mo. Kung yung ama mo, ginawang mga tauhan ng mga drug lord, ang mga gambling lord, pinagkatiwala ang gobyerno sa mga adik sa sugal, sa mga sindikato na mga tsekwa, baka mas masahol pa diyang gawin mo. Baka ibalik mo, Pogo. Baka maging probinsya pa tayo ng mga tsekwa para talagang mapasa kanila na ang West Philippine Sea. Baka pati Pacific Ocean maging kanila na. Kasi masasakop na tayo ng mga tsekwa. Probinsya na tayo ng tsekwa. Di pati yung baka susunod niya, pati Guam sa Hawaii. Kanila na rin. Diba? Yan po ang pinakamalabong mangyari. Magkaroon ng people power, magkaroon ng kaguluhan. Kaya dapat ang gawin ng gobyerno, etong mga nagtatawag ng inciting to sedition na ito, mga seditious na panawagan, dapat po dito i-demanda, ipakulong. Tapos kapag na naman pinakulong, sasabihin na naman, freedom of expression. Putangin na, nagtatawag kayo ng ng kaguluhan, nagtatawag kayo ng pagbagsak ng ating bansa Kaya dapat lang talaga kayo din mapababa. Mapababa sa kulungan. Malabo nyo mapababa si PBBM, mahal siya ng taong bayan. Mahihirapan kayo, bakit? Kalaban nyo ang taong bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog namin ni Kuya Nino Barsaga. Ingat po kayong lahat. Kuya Nino, shoutout sa iyo. Thank you sa iyong malupit na video. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ng ating vlog, ng ating live. Thank you po. Sana ma-subscribe nyo po ang aking channel. Sana po ma-like ninyo itong ating video. At sana po ma-share po ninyo itong ating vlog. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Huwag po kayong maniniwala sa mga fake news. At huwag po kayong sasama sa mga panawagan ng mga ganyang tao na nasisiraan na ng ulo, kakaprotekta sa isang manyakol. Yun lamang po. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.